Anyway, pakilala po ulit ako. Ako po si Coach J.M. Burse. Isa pong registered nurse by profession. Hindi lang po halata, no? Na mukhang nurse, ano? Ayan, mukha lang ano. Ayan, kayo na po bahala kung mukhang ano. Ayan, kami po ay, ako po ay nagpapasalamat sa invitation po. Kaya ito po, ako po ay taga Olongapo City. Sabi na nga po ni Mama, no? The land of duty free, tax free. Kaya kung kayo po yung madadayo po dito sa Olongapo City, welcome po kayo, mag-shopping po kayo, kayo po ay magkakaroon po ng tax free. Yan. Kaya po. Yan, ngayon ang tanong po, sabi nga po nila, no? Sino ba talaga si Sir JM? Bakit napasok po ito kay Livegood? Pero magkikwento muna po ako, no? Konting background na po. Sabi nga po nila, registered nurse daw ako. Nagtrabaho ka ba sa ospital? Yes, nagtrabaho po ako sa ospital ng almost 5 years po. Nasubukan ko rin pong maging empleyado. Sino yung mga empleyado sa atin dyan? Taas po yung kamay. Pumasok po ng 8 to 5. Ganyan, mga ganon. Since sa hospital po ay hindi po 8 to 5, hindi working hours po. Kami po ay shifting. Ibig sabihin po, paborito po ang mga lalaki na ilagay po sa panggabing shift. Ibig sabihin po, kayo po yung mga lalaki, sino yung mga nurse po dito, paborito po kayo ilagay sa gabi. Tama ba? Kasi nga, ang mga nanay daw, mga babae, kailangan daw ng mga magulang, ng mga anak nila sa umaga. Kaya yung mga lalaki nilalagay nila, paborito po kami. So ngayon, nasubukan ko rin pong maging empleyado na sumweldo, mag-time in, gumising ng maaga. Tama ba? Pero sad to say po, no, hindi naman talaga, no, walang masama po sa pagiging empleyado dahil galing po ako diyan. I've been in the uh, employment for about 5 years po as a medical surgical nurse po. ICU nurse din po. So ngayon po, aminin na natin, hindi talaga sumasapat, ano. Nasubukan ko, sino ba yung makaka-relate siguro kayo, no? Madami makaka-relate nito. Nasubukan niyo na po maging empleyado pero ano ba to? Napipilitan kang magbenta, mag-side hustle sa loob ng trabaho mo kung saan ka nakabase. Tama ba? Subukan ko pong magbenta ng mga kung ano ng pagkain, burger, tapos bago ko matapos po ng shift ko, ang ginagawa ko po, yung mga doktor sinichismis ko, binobola-bola ko, anong gusto niyo po? Ito po yung menu ko para bola-bola, burger. Pang snack po ba? Kaya hindi po natatapos yung trabaho ko ng 8 to 5 hours. 8 hours a day. Hindi pa po pag-uwi ko po sa bahay, nasubukan ko pong magluto muna. Tama ba? Yan, nasubukan ko rin para lang po may maidagdag. Kasi po ang sweldo ko lang po ng time na 'yon, Huwag niyo na pong tanongin kung kailan. Baka mawalaan yung edad ko, no? Kaya, kaya yung time na 'yon, kailangan ko pong mag-side hustle kasi sa totoo lang po, talaga hindi talaga sumasapat. Tama ba? Ako po kasi yung taong ah, nahihiya sa mga magulang. Pinag-aral ka ng ilang taon kung saan pinaghirapan, pinagpuyatan. Tama ba? Tapos, pagtrabaho mo, hindi ka makapag-provide sa kanila. So, kaya nasubukan kong mag-side hustle. Meron din po akong nag-side hustle din po ako ng glutathione. Yung mga panahon namin, kami po yung nag-umpisa ng inject ng glutathione. Ang laki po ng kinikita ko dyan. From 500 to 1,000 per session. Kung nakakadalawang session ako a day, kumikita po ako ng almost 1,000, ano. Kung meron akong dalawa, di may 2,000 ako. Pero hindi naman po siya palagi. On call lang po siya kung sino po yung may gusto po. So, kailangan ko pong gawin yon para lang masapatan ko ang pangangailangan ko. Kasi tandaan po natin, kailangan paano ka makakatulong sa pamilya mo kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo masapatan yung dapat mong meron ka. Tama ba? Subukan kong sumweldo, pero wala pang kalahati ng buwan, naubos na po. Ang gagawin ko, hihiram ako sa nanay ko. Tama ba? Ng pamasahe. Sino mong nakakasubok ng ganyan? Tama ba? Kaya nga yung time na yon, madami akong side hustle. Tama ba? So, ang sarap-sarap pong isipin na nagtatrabaho ako sa isang ospital para lang ma-fulfill mo ang dream ng, ano ba yun? Pinaaral ka di ba? Pinaaral ako. Kaya gusto ko lang ma-feel nila na nagtrabaho ako sa isang ospital dahil nga isa po akong registered nurse. Tama ba? Kaya yung time na yon, eh,
ako po yung mukhang pera din. Kailangan sumasapat po, tama ba? Kaya ngayon po, meron din po akong one day, after 5 years po, bigla akong minessage ng pinsan ko nung nagtatrabaho po sa isang school. Siya po ay isang clinical instructor. Tapos sinabihan niya ako. Siguro mga 3 beses bago ko siya pinansin. Sabi, ang una kong tanong sa kanya, magkano? Tama ba? Mukha akong pera eh, no? Kailangan eh, di ba? Alam niyo naman po yan. Ang pera hindi natin madadala sa langit pero kailangan natin may tulong po natin sa ating pamilya habang tayo po ay buhay. Yan. Yun. Kailangan ko pong ni-replyan ko po siya. Sabi ko, ang tanong ko magkano. So sabi niya, pwede kang kumita din ng 30,000 to 45,000. Wow, lumaki yung mata kong ganun, di ba? Lumaki yung, wow, sabi ko. So ngayon, yung time na yon, sa totoo lang po, cancer survivor po ang tatay ko. Pero kailangan, hindi na po siya nakapagtrabaho. Kaya kailangan, naiisip ko po na mag-change ng career. So tinanggap ko po yung pagiging clinical instructor kasi mas malaki po yung sweldo. Tama ba? So I venture into another work different na trabaho na uumpisahan ko na naman, di ba? Pero okay naman, fulfilling naman kasi. Pero nasubukan ko pong magtrabaho ng different na mga ospital para lang umabot po ako dun sa, sabi ko, wow, meron po kasing chinismis sa akin yung isa kong kasama na clinical instructor, pwede kang mag-multiple na eskwelahan para mas malaki ang sweldo mo. Sinasubukan ko po magtrabaho ng 10 days a week. Ha? 10 days a week? Tama ba? Hindi ba may 7 days lang po? So, paano pong ibig sabihin nun? Kailangan ko pong hindi matulog ng 3 araw para ma-fulfill ko po yung 5 to 6 digit po na income. Tama ba? Para lang ma-compensate ko yung kailangan ko makapag-abot eh. Alam mo yun, kailangan mong mag-abot sa pamilya mo. Alam mo na, Pilipino tayo, no? Kailangan natin mag-pay back. Whether hindi nila hinihingi or hinihingi nila. Tama ba? So, yun, pumasok ako in short po, ganun po ang aking naging buhay bilang registered nurse po. So, fulfilling po siya sa akin, pero kailangan mo magtrabaho ng sobra-sobra. Tama ba? Sino po yung mga trabahador po dyan na may side hustle din? Tama ba? So na hindi nyo mapigilan kasi kailangan ng pamilya nyo. Tama ba? Yun. Yun po ang aking realization po nung ako'y nagtatrabaho bilang registered nurse sa isang ospital at sa isang mga eskwelahan. Now, ang tanong po, paano ka ba sir napasok dyan sa Live Good na yan? Yan. Sa hindi niyo po natatanong, sasagutin ko na po. Nandito na po ako sa industriya ng ganito after ko po ang tawag dito, mag-practice ng aking pagiging nurse po. Dumating po yung point na wala na po talagang estudyanteng nurse na nag-e-enroll. So nagsara lahat po yung mga eskwelahan. So anong nangyari po sa akin? Natenga po ako. Sabi ko, hindi pwede. Hindi pwedeng wala akong kinikita. Kailangan kong meron akong kinikita. So anong ginawa ko po? Nakakita po ako ng isang kumpanya, naging okay naman po ako, struggle pa rin kasi ibang entity na naman ito from being a nurse, being a networker. So umabot po ako ng from 2000 to the present, parang mga 12 to 15 years na po ako sa gantong industriya. Pero hindi po siya naging madaling journey sa akin. Kasi nga po galing po ako sa pagiging empleyado. Tama ba? Pero sabi nga po nila, lahat naman po ng bagay na pag-aaralan, tama ba? Na pag-aaralan, kailangan mong pag-aralan. Kasi bakit? Kailangan mo mag-provide. Yun na po. Kaya po ako ay napasok po dito. Naging maganda rin po yung record ko after so many years ng pag-networking po sa iba't ibang kumpanya. Hindi ko na babanggitin po. Achieve din po ako doon. Pero, masalimuot man ang kwento. Pero, alam nyo, pagka local na company, minsan po may mga
pangyayari na pwede kang tanggalin. Sino po yung mga nag-ano dyan, sino yung mga networker na leader na po dyan dati pa, no? So, ako po ay natanggal. So, tinanggal na hindi ko alam kung anong dahilan, di ba? Pero hindi ko na po tinanong kasi hindi po ako mahilig talaga makipagtalo sa kumpanya. Pero, unang sunod na iniisip ko, sabi ko, paano to? Meron akong anak at bata pa, kailangan ko mag-provide. So, yung pag-provide ko po, nag-level up na, no? Dahil meron na po akong anak na at that time. So, ngayon, dumating nga po sa punto na binibigyan na po ako ng mga kapatid ko ng bigas. Kasi wala na po talaga. Hindi na ako nag-empleyado, hindi ko na alam anong gagawin ko, anong gagawin ko sa buhay ko. Dumating po sa punto na binibigyan na nga nila ako ng ulam, ng bigas para lang makasurvive. 2 months po yun. Sobrang hindi ko po makakalimutan yung point na time na yon na sobrang lowest of the lowest sa akin bilang isang provider po. Tama po ba? Kaya ngayon po, in time na rin po na yon, meron din po kami sitwasyon sa nanay ko. Hindi na rin po siya magandang ang kanyang health. So, ako po ay lowest na lowest na nga, wala nang makain, wala nang, alam mo yun, wala nang pambili, walang pera. Tapos may sitwasyon pa, hindi ako makaambag, hindi ako. Ang ginawa ko lang bilang nurse po, siyempre ako po yung nag-alaga. Salitan po kami ng mga kapatid ko para sa duty namin, sa nanay ko. Minsan gabi, nagtanong na lang din ako sa sarili ko, ano bang gagawin ko sa buhay ko. Hanggang kinamagahan, nag-usap kayo ng misis ko, sabi ko, hindi pwedeng ganito. Sabi niya, ba't di na lang tayo bumalik? Nurse ka naman. Yan, nurse naman tayo. Sabi niya, oo nga. Sabi ko, sige, gano'n na lang. So, nag-quit na po ako bilang registered networker. Tama ba? Kaya po, nag, kaya nung time na yon, ayoko na talaga mag-networking. Tama ba? Pero, na-realize ko po, sabi nga po ng miss ko, tara, mag-apply na lang tayo sa ibang bansa. Tama ba? Pero, sa pag-a-apply po, hindi naman kailangan libre, Kailangan may processing fee pa rin, So, dumating na naman sa point na nagtanong na naman ako sa sarili ko, saan na ako kukuha ng aking pag-process ng mga papers namin, pag-take ng exam. Ngayon, tinanong ko na lang ang Panginoon, subukan ko na pong lumuhod ng mataimtim na, alam niyo po, tinanong ko na yung Panginoon, ano po ba talaga ang plano niyo po sa akin? Sabi ko, kailangan ko po mag-provide sa aking pamilya na hindi po pwedeng mag-alaga lang ako. Diba? Lahat po tayo ay na kailangan kumain 3 beses ang araw. Tama ba? So, ito na yon. Ito na yon. Habang nananalangin po ko, sabi ko gusto ko po ng isang kumpanya na hindi po natatanggal ng hindi po masayang ang aking effort na gagawin sa kumpanya na to. Sana makahanap ako ng international na kumpanya. Makahanap din ako sana ng kumpanya na hindi ako pipilitin magbenta. Dahil hindi po talaga ako magaling magbenta. Magaling lang po ako mambola. Ano po? So, ayun po, eksakto po, pag mulat ko ng mata, talaga promise, mga wala pang 2 minuto, tumunog po ang cellphone ko. Alam niyo po kung sino po yung nag-message po sa akin? Si Ma'am Kat Santiago, the wife of our coach, Fernan Santiago. Sabi niya sa akin, hindi ko makalimutan yun. Kasi matagal niya na ako nare-recruit sa ibang kumpanya nila dati. Pero, sabi niya, sir, tingnan mo lang to, wala namang pilitan. Sabi ko, maganda siya, international siya. Mura ang produkto. Ba? Parang sabi ko sa sarili ko, sinasagot na yung panalangin ko agad. Hindi ka kailangan magbenta. Sabi ko, tas ang mura ng entry. Ba? Kaya sabi ko, ala, hindi pa tumatagal. Sinagot na agad ng Panginoon ang panalangin ko. Sabi ko kay ma'am, pero medyo nag-hesitate pa rin ako, no? Tama ba? Kasi nga, bago siya. So, ang ginawa ko, sabi niya, pwede mo naman pag-aralan, sir, kung
kung talagang legit siya na kumpanya. So I do the research, halos hindi ako natulog ng gabi na 'yon. Hindi ko talaga pinalagpas yung gabi na 'yon para pag-aralan po 'tong negosyo ni Livegood. Sabi ko kakaiba. Tinagot ang lahat ng panalangin na gusto ko sa isang kumpanya. Alam 'yun, walang politika, alam 'yun. Kaya ah, sabi ko kay ma'am, "Ma'am, ito pa, isang problema." Yung time na 'yun wala nga akong makain, 'di ba? Sabi ko, "Magkano ba ang entry?" Sabi niya, "Sir, mura lang, wala pang 3,000." Sa sitwasyon ko po na yung time na 'yun, yung 3,000 malaki na po siya. Tama ba? Hindi ko alam kung saan ko kukunin. So, naging sinubukan siguro ako ng Panginoon ano na, "Ano, ginusto mo ba 'yan? Binigay ko na sa'yo, pero kailangan gumawa ka ng effort." Tama ba? Nagustuhan mo siya, gawa ka ng effort. So, 3 araw kami nagtalo ng misis ko. Sabi niya, "Yan ka na naman, nag-networking ka na naman." Sabi ko naman sa kanya, "Kailangan nating kumita." Sabi ko, "Ay, medyo gamay ko na 'tong klase ng negosyo." So, pangatlong araw talagang sabi ni Ma'am Kat tsaka ni Sir Fernan, "Oh, magre-register ka na ba? Mag-register ka na kasi kailangan dito nauuna. 'Yan, mas maganda yung mauna ka, 'di ba? Alam niyo na 'yan, ang mga leaders ano po, na kailangan makapuwesto ka agad." So, talagang pinilit ko po siya. Hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng pera. One time, tumunog po yung cellphone ko. Answered prayer na naman po siya. Nakita ko po si Union Bank nagpapa-loan po siya ng 10,000. Hindi ko na po sinabi sa misis ko na nag-loan ako kay Union Bank. Sinabi ko na lang sa kanya, "O, registered na tayo." Wala pa pong mga 10 minutes, napasok na po sa aking bank para lang ma-fulfill ko yung kagustuhan ko na pasukin po si Livegood ng maaga. Kasi nakita ko po yung ganda niya. Nakita ko po yung magic niya. Alam mo yun na, wow, kakaiba talaga. So, hindi puwedeng hindi ako pumasok dito. So yun, ni-registered ko na, to make the story short, registered ko na siya, wala na siya nagawa, 'di ba? Yun, simula no'n ano na ako, kumausap ng mga leaders, kumausap po ng mga kaibigan, kapatid, kamag-anak, lahat ng key niyo po ano, nasubukan niyo na po ba yun na maghanap ng lahat ng key niyo? Lahat ginawa ko po yan, hindi po ako natutulog, ha? Kaya po yung time na yun, eh, sobrang sobrang thankful po ako, madami pong naniwala agad sa akin. Within within 15 days po yata, pero may sitwasyon pa po ako, sa magulang ko, na time na yun, naging silver po ako. Wala, ano pa yun, talagang, alam mo yun, bantay ka na, tapos namomroblema ka pa sa kakainin mo. Sabi ko, kailangan ko 'to. Ang kinagandahan ko dito nung una ko siya nakita, sabi ko, "Ang ganda naman nito, ano, pagka napa-pay in ka, may 50% kang kita agad." So, parang makahanap lang ako ng dalawa, bawi na ako sa pinuhunan ko. Nakahanap ako ng 4 agad, tama ba? So, yung time na yun, balik puhunan na kaming dalawa ng misis ko, na account namin, tama ba? Dito kasi hindi mo kailangan ng multiple na account para lang kumita ng malaki. So, ang ganda. So, kaya yun, kami po ay nagpatuloy po hanggang maabot ko po ang gold, ah, gold and platinum po. Wala siguro mga 4 or 5 months po akong bago naging platinum. Ayan, kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon na binigay niya po sa akin si Live Good na sa panahon na inihiling ko na sinagot ang aking mga panalangin na alam mo yun, hanggang ngayon, thank God, 2 years na po ako. 2 years. January 23 pala ako nakasali, naka-pay in po dito. Nung una pautang ako ni Union Bank. So, ilang araw lang po ang pagitan po namin ni Coach Fernandez. Isa po ako sa mga una kong sumali sa DMW na mother team po natin. Sa pamumuno po ni Coach Fernan na kami po ay nag-collaborate ano. Lagi ako nagpapasok ng mga tao, walang tigil, walang pagod, hindi ako sumusuko. Sabi ko kailangan maabot ko yung ano, yung rank na gusto ko. Kasi pinag-aralan ko po talaga siya. Kasi siyempre maganda nga siya, kailangan ko pag-aralan. So dumating po yung punto na naabot ko naman po yung rank na gusto ko. So sa mga tao po na nagdadalawang isip po diyan, tandaan po natin, isa lang po ang isip natin.
Tama ba? Pag-aralan niyo po ang negosyo ni Livewood. Wala pong katulad po sa kanya. Wala po kayong makikita na nagbibigay po ng ganito kalaking sa maliit na puhunan na malaking kitaan. Tama ba? So ngayon, to cut the long story short, or medyo napapahaba na ako, no? Pero sabi nga po nila, gusto ko lang po i-inspire kayo kasi po hindi naman po talaga siya magic. Kailangan din po tinatrabaho to. Kailangan continuous ang paniniwala mo sa kumpanya, kung ano pong maibibigay niya sa iyo, at ano pong maibibigay niyo kay Livegood. Tama ba? At si Livegood, hindi siya magdadalawang isip na bigyan ka ng ganong kalaki. Kaya nakita niyo po yung presentation natin kay Ma'am Michelle, ano? Sobrang laki ng, napaka-generous po talaga ng Livegood. So ito lang po yung nakita ko na kumpanya na sobrang generous po na binigay po sa atin. Ayan. Kaya kung kayo po yung nagdadalawang isip, wag na po kayo mag-isip. Kasi po, nung nakita ko po siya, talagang hindi ko na siya pinag-isipan na nagduda. Nagduda ng konti, pero hinaluan ko po ng pagre-research, pag-aaral. So, nung nalaman ko na po na sobrang ganda po niya, ito na po ang inabot natin na rank. So, soon to be diamond. Kaya pray po tayo sa lahat po ng mga bagong sali, sa mga invite po na nandito. Hindi po ito overnight po. Pero pwede kang bigyan ng sobrang laki na, alam mo yon, na income nito. Baka ito na yung hinahanap mo, no, mga kapatid, mga kaibigan, na ito yung sasagot sa ating mga panalangin. So ngayon po, 2 years na po ako. Hanggang ngayon, hindi ko pa alam kung aalis ba ako papuntang ibang bansa para mag-practice. Kasi na-provide na po ni Livegood sa akin ang mga kailangan ng aking pamilya. So maraming salamat po DMW for inviting me to be a sharer. Sana po lahat ng mga tao na nandito po na-inspire po na gawin po si Livegood.